الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة تعود الأمانة ونصح هذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد يقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد وخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار متفق عليه. Ang lahat ng papuri kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinupuri natin siya at pinapasalamatan sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob sa atin sa araw at gabi. Tayo'y magpakukup kay Allah Subhanahu wa Ta'ala laban sa kasamaan ng ating sarili. Tayo'y humingi ng kapatawaran sa ating mga nagagawang kasalanan. Sapagkat sino man ang patnubayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay walang sino man ang makapagliligaw. At kung sino man ang ililigaw ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay walang sino man ang makapagbigay ng patnubay. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na tunay maliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, na walang katambal. At ako'y sumasaksi na si Muhammad ay ang huling sugo at propeta ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapaalalahanan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malimit niyang binabanggit ang ayat na ito. Ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga mananampalataya, katakutan ninyo si Allah Subhanahu wa Ta'ala ng tunay na pagkatakot. At huwag na huwag kayong abutan ng kamatayan na kayo ay wala sa pananampalatayang Islam bilang mga Muslim. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang mainam na salita kundi ang salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Quran. At walang mainam na patnubay kung hindi ang patnubay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang lahat ng innovation o mga gawa-gawa na katuruan, lahat ng ito ay mga pagkaligaw. At ang lahat ng mga bid'a o mga innovation na pagkaligaw ay walang maidudulot sa atin, kundi ang lahat ng pagkaligaw ay patungo sa impyernong apoy. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isang biyaya sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay magkakasama ngayong araw ng Yaumul Jumu'ah para sariwain ang mga ayat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang mga kasabihan o hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulad ng sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, nagbigay ito ng babala sa atin na ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa tandur nafsun ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha kabirun bima ta'malun. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagbigay muli ng warning. Ang warning niya sa atin, katakutan ninyo si Allah Subhanahu wa Ta'ala ng tunay na pagkatakot. At ihanda ninyo ang inyong mga sarili kung ano ang inyong ibabaon sa kabilang buhay. Ano ba ang ating ibabaon sa kabilang buhay, mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Ito ang malaking katanungan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. Ano ba ang ating ibabaon sa kabilang buhay? Sapagkat lahat ng mga tao ay merong mga taong gumagawa, Muslim man o non-Muslim, ay gumagawa ng mga gawain
ito ang siyang ibabaon niya sa kabilang buhay. Ngunit patanong ni Allah subhanahu wa ta'ala, ano ang ating ihahanda para sa kabilang buhay? Sapagkat tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ang melikha ng buhay at kamatayan. Huwalladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yan ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang Quran. Sa kanyang sinabi na kung saan ang sabi niya, siya ang melikha ng buhay at kamatayan. Ibig sabihin nun, siya ang nakakaalam kung kailan ka mamamatay at kung kailan ka niya bibigyan ng buhay muli o kailan ka niya bubuhayin. Ngunit si Allah subhanahu wa ta'ala ay sinubukan niya tayo. Sinubukan niya tayo kung alin sa atin ang mainam sa gawa. Ibig sabihin, ito ang paalala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa tandur nafsun ma qaddamat ligad. Ano ang iyong ihahanda? Ano ang iyong ihahanda para sa kabilang buhay? Kailangan ang mga gawa natin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay ayon sa sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala ay punong-puno ng kapatawaran, wal ghafurur rahim, at punong-puno ng habag. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, muli nagpapaalala sa atin si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga ayat na kung saan sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, Ya ayyuhalladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Ito ang paalala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na parang hindi natin binibigyan ng pansin. Hindi natin binibigyan ng pansin ang kahalagaan ng ayat na ito na malimit binabasa pero hindi kinukuha ang kahulugan ng ayat na ito. O kayong mga mananampalataya, kung kayo'y tunay na mananampalataya at naniniwala na nagnagais kayo ng kaligtasan, iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Saan nyo ililigtas ang inyong mga sarili? Sa kamatayan? Saan? Ililigtas ninyo ang inyong sarili. Kahit yung kamatayan ay hindi natin matatakasan. Yan ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Iligtas ninyo ang inyong sarili sa mga bagay na hindi tinatanggap ni Allah ang mga gawa natin. Una, ang sarili mo, at pangalawa, ang pamilya mo. Kaya kung ikaw ay isang mananampalataya, hindi lamang sa salita, kundi kailangan merong gawa. Merong gawa na kung saan ay sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat kung itong mga gawa mo ay hindi ayon sa sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay ikaw ay dadatnan ng pighati at pangamba. Sapagkat tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay ng paalala sa atin sa ayat na yaon na sinabi niya kanina, wa tandur nafsun ma qaddamat ligad. At mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, iligtas ninyo ang inyong pamilya sa apoy ng impyerno. Ibig sabihin, maging ang ating pamilya, kailangan pagtuunan natin ng pansin. Pagtuunan natin ng pansin, hindi lamang ang ating sarili. Sapagkat ang pamilya natin ay maaring sila ay magiging kakampi o maaring magiging kaaway ng mga mananampalataya. Ito ang paalala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na maaari nating maging kaaway ang ating pamilya kung ito ay ating pababayaan. Sapagkat sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ayat niya, Ya ayyuhalladhina amanu inna min aswajikum wa auladukum aduwan lakum. Tunay na sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o mga mananampalataya, tunay na mula sa inyong mga asawa at mga anak, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay maaring maging lantad ninyong kaaway. Lantad ninyong kaaway kapag hindi ninyo itinuro sa kanila ang tamang pamumuhay bilang isang mananampalataya. Ang mga asawa natin, tayo mga lalaki, dapat makita sa atin ang Islam upang ang ating asawa ay sumunod sa atin. Hindi tayo dapat ang susunod sa kanila. Ang babae ang dapat susunod sa ating mga kalalakihan. Dapat tayo ang manguna sa pananampalatayang Islam. Yun ang nararapat. At ang ating mga anak,
kailangan natin mula ng isilang, tulad ng gagawin ng ating kapatid na akika, ay isang sunna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam para makita at malaman ng ating mga mahal sa buhay kung gaano kahalaga sa atin ang buhay ng pamilya. Kaya ito ay isang paalala muli sa atin. Mag-ingat tayo. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat maaring maging lantad nating kaaway ang ating mga pamilya, ang ating mga asawa at ang ating mga anak. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu azrun alim. Tanging sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang inyong mga kayamanan at ang inyong mga anak ay pagsubok sa inyo. At katotohanan, nasa kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamalaking gantimpala. Gantimpala kung ating ginabayan ang ating pamilya sa pananampalatayang Islam. Allahu Akbar. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At muli sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in. Lahat tayo ay merong iniingatan, merong inaalagaan. Wa kullukum ra'in mas'ulu an ra'iyatihi. At tayong lahat ay tatanungin sa lahat ng ating mga ginagawa, sa lahat ng ating iniingatan. Sino bang iniingatan mo? Al-amirul ra'in mas'ulu an ra'iyatihi. Yung amirong meron siyang katungkulan na napakataas, ay tatanungin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ikaw ay isang leader o meron kang mga tauhan, halimbawa sa atin, yung mga mayor, gobernador, malaki ang kanilang mga katungkulan. Tayo din, kung ikaw ay imam, ay tatanungin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ikaw ay daiya, tatanungin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ikaw ay lalaking may asawa, ay tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-rajulur ra'in mas'ulu an ra'iyatihi. Ang isang lalaking merong inaalagaan ay tatanungin din ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa kanyang mga inaalagaan. Ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak. Kung itinuro ba sa kanila ang pananampalatayang Islam o sadyang pinabayaan nila. Ito ay isang malaking pagsubok sa atin na dapat maunawaan natin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang kahalagaan ng ating pamilya. Ganon din ang mga kababaihan, ang mga asawa natin. Sila ay tatanungin din ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang iniingatan. Kung merong amanang iniwan sa kanila ng kanilang mga asawa, ang kayamanan ng kanyang asawa, kung meron, ang kanyang sarili, ang kanyang mga anak, ay kailangan alagaan niya sa pamamagitan ng pananampalatayang Islam. Sapagkat ang babaeng hindi niya inaalagaan ang kanyang pamilya, ang yaman ng kanyang asawa, ang karangalan o dangal ng kanyang asawa, tunay na siya ay mananagot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanyang mga anak, kung ito ba ay kanyang tinuturuan o binubuhay sa pamamagitan ng pananampalatayang Islam, ay itatanong din sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa mga kababaihan, hindi lamang tayo ay magluluto, hindi lamang tayo ay maghihintay at hihiga, kundi kailangan ituro natin sa ating pamilya, sa ating mga anak, ang pananampalatayang Islam. Kailangan, sapagat kayo ay tatanungin din ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong mga ginagawa. Aku li qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakatan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang ayat, Ya ayyuhalladhina amanu la takunu Allah wa rasul wa takunu amanatikum
wa'lamu innama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah indahu ajrun adim. Muli inulit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya, kung tunay kayong naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, huwag niyong ipagkanulo, huwag niyong hayaan, huwag niyong traidorin, huwag niyong baliwalayin, huwag niyong iwanan. Ang alin? Ang ipinagkatiwala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Huwag niyong ipagkanulo ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. At huwag niyong hayaan o mabaliwala ang amana, ang ipinagkatiwala sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat katotohanan dapat niyong malaman na ang inyong mga kayamanan at ang inyong mga anak ay pagsubok sa inyo. Sapagkat katotohanan nasa kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamalaking gantimpala. Ibig sabihin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating mga asawa at mga anak, huwag natin silang pabayaan. Sila ay mga amana sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating mga anak, kailangan ituro natin ang Islam sa kanila. Sila ay mga amana sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinagkatiwala. Kaya huwag mong sabihin, alhamdulillah, may anak ako, pero pinababayaan mo. Andito tayo sa Saudi Arabia, pero tingnan natin yung mga paaralan dito. Tinuturo ang Kristyanismo sa mga kabataan, hindi man direct. Hindi man direct, pero itinuturo sa kanila ang Kristyanismo. Yan ang napakasakit dito. Kung gaano kalakas ang kasamaan ng mga hindi mananampalataya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At isa po sa ruling dito, dapat natin maunawaan sa Yaumul Juma'a. Pag tayo umattend ng Yaumul Juma'a, iwasan na natin magsalita ng Assalamu alaikum wa rahmatullah o anumang pagbati. Iwasan natin ang pakikipag-usap anuman. Hindi ito pwede sa oras ng pagkukutba. So ito ay isang paalala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat bakit mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag pinabayaan natin ang ating pamilya, ang amana na ito, tayo ay mananagot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat lahat ng ito ay pagmemay-ari ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, isang karangalan sa atin na tayo ay binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga amana. Anong ibig sabihin? Sinubukan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala kung papaano natin aalagaan ang kanyang pagmemay-ari. Maging ang anak natin, pagmemay-ari ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kayamanan natin, lahat ng bagay na meron tayo ay pagmemay-ari ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag ito'y inalagaan mo ng mabuti, tunay na ang gantimpalang napakalawak ay nasa kay Allah. Ito'y ibibigay niya sa iyo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay paalala sa atin upang sa ating pagbabalik sa ating bayang Pilipinas, dala-dala natin ang pananampalataya natin sa bayang Pilipinas. Sapagkat sa bayang Pilipinas, parang hindi mo nakikita ang tagumpay. Dahil kung ano ang usong kasamaan ng mga tao doon ay ginagawa, lalo na ng mga kababayan. So ito ay isang paalala sa atin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ang lahat ng bagay ay pagsubok sa akin ni Allah subhanahu wa ta'ala at naway isagawa natin at isabuhay ito sapagkat napakahalaga ng mga obligasyon na iniwan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Naway nakakuha tayo ng mga kaalaman, purihin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat walang kapuri-puri at maalam kung hindi ang nag-isang Diyos na tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ala tusalluna ala nabiyyikum fa inna Allah amarakum bidhalik haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana dalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma as'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. O Allah, kami humihiling sa inyo ng tuwid na patnubay. O Allah, kami po ay humihiling sa iyo ng tamang pagkatakot. O Allah, kami po ay humingi sa inyo ng isang dalisay na hanap buhay upang kami ay makapanguhay ng dalisay ang aming mga sadaka na aming ibibigay sa mga nangangailangan. O Allah, bigyan mo po kami ng kakontentuhan. Sapagkat kung hindi kami makukontento o wala kaming kakontentuhan, kahit gaano pa kalaki ang mga biyayang ibinigay niyo sa amin, ay hindi kami titigil sa paghingi sa iyo. Sapagkat kung walang kakontentuhan, ay tunay na isa itong fitna sa buhay namin. Kaya bigyan mo po kami ng kakontentuhan, Ya Rabbil Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lidzikrillahi akbar.